ako i-explain og tarong karon guys, marag wala na human ang ato ang TikTok ganina no. Oh my god, washing ka sa ato ang car. Napinahulat. Well, anyway, so I don't know if I can get it straight kada kay mga tao sa tong likod. Ako pa jud i-expound og maayo nga nung mutuo ko nga na-enjoy mga demons no nga ginagamit si Satan just to destroy people. So they are working in behalf of Satan. Nga ako nakitaan sa YouTube ba nga kanang mga testimony nila nga sa una inaana ang ginapatrabaho ni Satan sa ilaha as kanang mga galamay no sa kaaway is moadto sila sa mga balay-balay ni kagabi dayon magsabog sila og mga negative nga mga words nga ilahang i-curse no ang balay nga ma-destroy ang family, na poverty, na mga disgrasya, na mga ning-ana nga mga paghitabo sa sulod sa panimalay kay trabaho gyud sa kaaway nga mabungkag ang pamilya. So back to Kuya Kim's daughter nga si Eman, so ingon siya nagabattle siya og kanang kuan mental health. Sa mental health issues, isa na siya sa kanabitang trabaho sa kaaway, oppression na siyang tawag ana. Kanabitang na kay mga negative thoughts, na kay mga fears, kadaghan pag mga sakyanan, na yung mga kahadlukan nimo nga bisan og wala nimo siya nakita, pero kanang feel nimo nga hadlok siya, no? Magdaghan mga negative nga mga hunahuna. One of my friends, hindi lang ko mag-mention sa pangalan pero nag-battle po siya ana and she's very thankful. In fact, siya ang pinakauna nga nag-chat sa ako ang ati na remember ta mo, thankful kay ko sa Ginoo kay kanang kuan nakalingkawas ko anang depression o anxiety kay way back unsa to nga year basta nagkailami nahibalan ako nga naaday siya ingon ana. Kana bitaw murag kanang mag-uol ka permi kung sa isulti sa mga tao, mahadlok ka sa mga wala pa nimo bisag wala pa siya nahitabo pero mahadlok ka sa future basig inana ang mahitabo murag advance kay mo hunahuna. So ingon ana ang dagway sa anxiety, depression no kanang ma-stress dayon ka basin og kanang halimbawa dili mo ma-met ang deadline unya pagkahuman mag-uol na ka kay basin og kasab-an ka or mga ingon ana nga mga kuan mga scenarios, mga cases no sa ato ang life. So paano ko nakalingkawas ana ingon ana nga kahimtang sa ko ang life because sa una grabe gyud ang ako ang thoughtful yun ana kanang murag sa bata pa ko unaware ko pero naga-mention ko nga may pag naana na lang ana nya marabaw kanang feeling na ako dili ko love sa ako ang parents kay mas love ang ako ang mga igsuon kay kanang dili naman gud kaayo may matagad sa amo ang parents tungod kay sunod kay mi 1 year dili medyo nato na masabtan no as bata labi na kay ang sa amo is 7 mi kabog magsuon 1 year lang ang gap unya karon nga namaman ako murag nasabtan ako na siya. I'm so very thankful nga nahimo kong Christian kay ako siyang mapasabot hopefully hinahinay sa akong mga kids ang mga pangyayari. So bisan og na Christian ako makaingon ko nga wala ko nakalingkawas sa ana nga mga thought of course except kung naadjud ka sa kanang church under ka sa church nga kanang ang teaching yun gani is kanang powerful gyud no ang ilahang kanang nag-walk gyud bitaw sa in obedience to God. Ako nga nabalik-balik diri nga importante kaayo nga nagpasilong ta sa usa ka simbahan nga naa ang milagro ni Jesus. Mura siya og the same sa Acts Church. Dili lang kanang gathering lang, dili lang kay tapok-tapok lang, dili lang kay simba-simba lang, dili lang kay murag kanang na kanang mag-worship kana bitang how can I explain it? Basta I really hope nga masabtan ninyo guys nga dili tanang simbahan dili sa magpag-judge no pero mangita gyud ta og katong nagali gyud fruits no aside sa kanang makita nato sa ato ang leader nga nag-work yun ang Holy Spirit nag-work ang gahom sa Ginoo sa iyahang life na siya obedience na siya fruit katong nasa Galatians 5:22-23 makita na sa iyahang life unya syempre kung inana ang iyahang life tinuod gyud siya nga vessel ni God nag-obey gyud siya sa word kana wala siya mga sikreto nga mga sala nga ginahimo kanang dili lang kay kanang
may lang siya mo preach pero sa iyahang heart layo day ang Ginoo, dili day tinuod nga love niya si God. Magbantay ta sa mga tao nga ingon ana kay daghan kaayo og mga gitawag nga mga false preacher. Mailhan man nato guys, actually mailhan nato kung naaba sila anointing, ang mag-share no naabay anointing sa Ginoo. Let us be discerning, na ay discerning spirit ato pa ngayon sa Ginoo nga makailata, makabalota. Basta sa karon I am under anang wala na tago sa inyo ha, or maybe some of you wala kabalo, I am a G12 Vision, under ko sa una sa G12 nga Vision, isa ko sa kanang 144 no sa Panabo, pero gilet go man ko nila pag uli na ako diri, so wala na koy matawag nga mentor. Lahi ra gyud ay kaayo ang natay mentor, natay ka share, natay kay nay mag-pray sa atoa, nay magtudlo sa atoa, nay mag-guide ana ba sa Christian kay syempre baby pa man tanon, nay mag-disciple, just like sa relationship ni Paul ug ni Timothy mo gyud ako ang nasabtanan. That's what I like about sa G12 kay natay kaduulan ana. Pero although nasad ko pag let go nila sa ako, but it's okay kay daghan ko na learn. And then many years ang naglabay na yung Kristiyano pero dili na ako siya kaya, labi na kung lahi gyud siya tanan, lahi dako og kalainan kay sa kuan man god sa G12 man god na vision kay naga win gyud og souls no. And then murag mauna na quote ko ana nga vision ba, vision of multiplication. That is why I really wanted to share whatever na ako ang nasabtan, ako nadungog, no, ako ang nakuanan usay magtagalog ko diri, usahay magbisaya ko, libog ko kay kanang gusto ko tuloy-tuloy akong pag-istorya, pero I really wanted also na daghan ang makasabot sa word kay syempre kung magtagalog ta layo atong coverage, pero bisaya jud ko guys. So mao to siya, ay nga nasabtan nato siya, although libog siya gamay no, pero same topic sa 1 Timothy 4:1 nga kanang through demons nag-work si Satan. So mo nang naay mga kanang mental illness, mga autism. Oo, under day ko sa kuan karon, wala na ako sa G12 kay wala naman gi-let go naman ko sa ako ang mentor. So ang ako ang gitawag nga ako ang gi-consider karon nga ako ang spiritual nga mother kay si Apostle Catherine Creek. Sa iyang teaching ko naga-watch and para sa siya sa G12 nga teaching actually, and mag-grow, mangita gyud ta og church nung asa ta mag-grow. So ma-challenge ko ang ako ang faith, daghan ko makatunan, mo agree ang akong spirit sa iya sa mga teachings niya, and bisag layo amazingly God works bisag sa screen lang ana bitaw. So just try, kabalo ko daghan pud og nag-bash sa iya, daghan pud og nag-judge sa iya, daghan pud og mga negative nga mga speculations, pero God is our ultimate judge, no. I am just blessed nga maingon ra siya nga it's okay, dili ta dapat kanang ma-hurt, dili ta ma-offend kung unsa ang ipangsulti sa mga tao, which is true, ina naman gyud siya dapat. So mao lang to kanang from glory to glory, the moment nga kanang nakakita ko sa iyahang video unsa to nga year sa YouTube man to kanang about kanang healing kay nagka-cast out siya ba, nagka-deliverance siya sa ilahang church no, kay magmanifest man gud ang magsagit-sagit mga demon, nagmanifest ang mga demons no, ang kaaway every time na siya mga nasa conference na siya simba, magmanifest ang kaaway niya. Na-bless kay ko, tapos isag sa screen lang feeling nako na napoy mga evil spirit nga mag-ano sa kuha niya. Daghang kong nasabtan nga, hopefully masabtan po ninyo every time as you watch no her videos. Na siya sa TikTok, na po siya sa na mga scammer guys nga naga-reach out niya, nagpa-as if sila nga Apostle Catherine Creek sila. So beware. Dito gid mo sa katong ay blue badge or naay kanang daghan og followers. So kanang natingala ko kay nausab ang ako ang life. Ang akong gina-pray sa Ginoo nga Lord, I really wanted to go back to where I am before kay tungod sa kami nyoon ba niya, wala kay ko mentor, although Christian ko, pero grabe na ang jealousy, na ang hatred, na ang doubt, na ang as in ana niya na release lang ko ana after na karon na murag 2024 masiguro ko nang start og what lang taw sa mga videos na Apostle Catherine nga kanang
Daghang kay ko nasabtan. And karon nagasimba mi, although sa Zoom lang, online lang siya, pero I am so blessed nga na ako'y family nga matawag sa ilaha, tungod sa ilaha. Kay mo to siya, it's a very long story, pero basta kanang God knows everything, and I know nga wala ko wala namali ang Ginoo sa iyang pagproseso, na siya mga promises, and I am waiting na ako sa process of waiting sa iyang mga promises akong life. And it's an honor, and it's my pleasure to share God's word here online. So kaway-kaway sa atong tanan nga mga Christians, no, nga nagdasig kalain-lain nga dapit, my brothers and sisters in Christ. So mao lang to ang ako explanation. I think klaro naman siya kayo, no. So mao lang to, kung napakoy madugang, napay kulang, I will just share it next time. Bye bye. Sorry.